Lahat ay excited na nga at inaabangan ang finals matchup ng Knicks at Spurs. Hindi lang dahil sa matchup, pagkus ay dahil sa mga intrigang dala nito. First time in 25 years na makakabalik uli sa finals ang Knicks. Ang may pinakamalaking fanbase sa NBA na uhaw sa kampyonato na huling nagkampyon noong 1970s pa. Tapos, andyan pa ang Spurs na pinangungunahan ni 7'4" alien Victor Wembanyama na talaga namang sinusundan ng lahat ang bawat laro nito. At ang maanghang na katanungan nga ay sino ang pipigil kay Wemby? Kaya bang dalhin ng isang small guard gaya ni Bronson ng Knicks sa kampyonato? Kaya bang i-overcome ng energy ng young Spurs ang kakulangan sa experience? Kaninong supporting cast ang mas mamamayani? Ilan lamang ito, pero ang mas pagtutuunan natin ng pansin ngayon ay sino ba ang magiging X-factor sa magkabilang koponan na maaring mag-iba ng kompleksyon ng laro gaya ng ginagawa ni Caruso sa OKC Thunders. Tara, pag-usapan natin yan mga brad. It's not fair to suggest ang isang rookie na maging X-factor sa isang NBA Finals ng team. Ngunit, sa pinapakita ni Dylan Harper ngayon sa buong playoffs, ay masasabi nating different breed itong Phil-Am rookie na ito na anak ni former Chicago Bulls champion Ron Harper. Ang number 2 overall pick, isang versatile threat para sa Spurs sa postseason. Kailangan mo siyang maging agresibo at maghanap ng sarili niyang shot? Perfect! Bumomba si Harper ng 24 points sa Game 1 win ng San Antonio Spurs sa Western Conference Finals. Ginawa rin niya iyon habang nagsisimula sa unang pagkakataon sa playoffs kasama si De'Aaron Fox na may ankle injury. Si Harper ay pwedeng maging spark plug mula sa bench, maaaring magdala ng defensive aggression at nagbibigay ng napakaraming upside bilang isang rebounder. Nakapagtala siya ng 3 laro ngayong playoffs kung saan naglagay siya ng more than 10 boards at nag-average siya ng more than 5 boards sa playoffs. Sa isang koponan kung saan nagva-vacuum ni Wembanyama ang napakaraming rebound, kahangahangang makakagawa pa rin ng epekto si Harper in that category. Hindi tulad ng ibang typical na rookie si Harper na nagpipilit ng tira o may mababang efficiency. Sa halip, ang true shooting percentage ni Harper ay mataas na 57.9%, first among guards in the playoffs. Naunguna rin siya sa mga guards sa non-corner 3 sa postseason, going 14 for 31. Tiyak na babanggain at pagtutuunan ng pansin ng Knicks si Wembanyama, gayon din si Stephon Castle kung saan malamang si Josh Hart ang magbantay. So maraming magiging oportunidad si Harper to show his brilliance and take advantage of mismatches dahil nga na kay Wemby ang tutok ng atensyon. Hindi ko na-expect na mag-average si Harper ng 20 points, pero magkakaroon ng mga pagkakataon kung saan kailangan niyang gumawa ng mga panalong laro para sa Spurs crucial moments, and sobrang capable dyan si Harper. Kung magagawa niya yung mga winning plays na yon, whether it's a scoring burst sa isang laro, being the connector on offense to get others going, o magbigay ng defensive relief, then kaya niyang ibahin ang kompleksyon ng laro in favor of the San Antonio Spurs. At yan ay ilan lamang dahil marami pang pwedeng gawin si Harper in a game. Punta naman tayo sa Knicks mga brad. Alam ng lahat na ang paraan upang talunin ng Knicks ang Spurs ay sa pamamagitan ng pagpapaulan ng tres. Sa pagpapatrolya ni Wembanyama sa paint, malabong mapanatili ng Knicks ang playoff leading nitong 68.1% mark in the restricted area. Tingnan mo na lang kung ano yung ginawa ng presence ni Wemby sa OKC Thunders. Pagpasok ng Western Conference Finals, nakakuha ang OKC ng 75.6% sa restricted area, pero bumagsak sa 54.4% labang-laban kay Wemby at sa Spurs. Kung mangyari yun, kailangan nilang mag-rely sa 3-point shooting. Diyan papasok si Mikal Bridges. Efficiency Bridges inside the arc at 69.3%. Pero sa 3-point shooting ay 33% lamang ito since the second round of playoffs. 4-14 lang siya beyond the arc in East Finals na hindi masyado napansin nga dahil nga nilampaso lang ng Knicks ang Cubs. Kaya ibang kaso pagdating sa Spurs kung saan iniiba ni Wembanyama ang tira ng kalaban at ang Spurs ay allowing only 39.3% on mid-range shots. So kailangan talaga mag-adjust ni Bridges. 37.1% 3-point shooter si Bridges sa kanyang career. Pero this playoffs, nakagawa lang siya ng more than 2 threes in a game. So kung hindi siya makakashoot ng 3 laban sa Spurs, siguradong mahihirapan siya dahil sasalubungin ni Wemby ang mga mid-range shots niya. Pero kung magiging mainit sa 3 si Bridges, kaya nitong ibahin ng complexion ng game in favor of Knicks. Kasi mapupwersa ang depensa ng Spurs na mag-extend sa kanya beyond the arc. Ayun mga brad, siguradong magiging malaking bagay ang mga X-factor na players na ito sa magiging resulta ng laro. Kayo mga brad, sinong X-factor ng team ang tingin nyo mas magpapakitang gilas ng laro sa finals? I-komento lang at pag-usapan natin yan. Thanks for watching and God bless. And see you on our next video.